How to conduct a motion time survey in production. So, ano nga ba yung motion time survey? The way to study on how job is done and how much time it should take. So, ang MTS is tinutulungan niya yung mga workers and yung mga companies para makapaghanap ng best way para magawa yung trabaho or yung task. Tinutulungan niya na ma-improve kung paano magtrabaho yung mga tao sa factory or sa isang production area. Bakit nga ba importante yung motion time survey? Karamihan sa mga company is tinatry nila ma-improve yung kanilang mga machines, yung kanilang mga tools. Bukod doon is kailangan din nilang i-improve yung mga kung paano magtrabaho yung mga yung mga workers, yung mga empleyado. Tinutulungan niya yung mga workers na gawin yung trabaho nila in a better way or in a faster way. Pinapakita ng MTS yung best step kung paano ba nila gagawin yung task nila. Tinutulungan ng MTS na maging mas organized or maging mas fair yung company. Kung hindi alam ng mga workers kung paano nila gagawin yung trabaho nila in a better way or in a best way, is maaaring yung trabaho nila is hindi maganda yung kahihinatnan or yung resulta, and also mabagal yung kanilang pagtrabaho. Ganon. So, that's why yung mga yung management is kailangan talaga importante is makapag-decide sila and also ma-explain nila sa mga workers nila kung ano yung correct way para magawa yung bawat task. Steps of motion time survey or MTS. So, meron tayong ditong 2-step, which is yung first step is study the job. So, dito sa first step is kailangan na pag-aralan yung trabaho carefully. Kasi hindi ka naman basta-basta magtatrabaho doon sa job na yun. So, kailangan step by step siya. So, kailangan alamin muna kung ano talaga yung need doon sa job para magawa siya ng tama. Kumbaga, tinatawag itong job analysis. So, dito is kinakailangan yung motion study para malaman or ma-figure out kung ano ba talaga yung best movement. Kung ito ba yung nakakasama or ito waste of time lang ito siya. So, ang goal dito is to find the best way to do the job. Dito sa first step. So, second, sa step 2 is train the worker. So, dito naman sa step 2 is dapat yung mga workers is kailangan maturuan sila kung paano ba yung tamang kung paano ba nila dapat gawin yung trabaho nila. Kasi kung yung mga syempre tayo kasi ang gusto natin magawa nila yung mga workers natin is magawa nila ng tama yung trabaho nila, and at the same time if ganun yung habit nila na magawa nila ng maayos yung trabaho nila is kumbaga kung magawa nila ng maayos and ganun kumbaga mabilis, maayos siya, and kung yun na yun yung araw-araw nilang ginagawa is parang magiging result ito ng kumbaga maganda yung product, maganda yung kalalabasan ng trabaho nila. So, dito sa number 2 is matutulungan talaga yung mga workers na matapos nila yung trabaho nila ng faster and easier. Uses of motion time survey or MTS. So, first is merong improving product design. When we know how workers move and work, so if malaman natin kung paano magtrabaho or gumalaw yung ating mga workers is malalaman natin or makakagawa tayo ng product na madali siyang gawin. Kumbaga, mas kung alam na nila yung mga ginagawa nila or yung kumbaga bihasa na sila or gamay na nila yung trabaho nila is makasave tayo ng time and also maka-avoid tayo ng mga mistakes. So, second is developing efficient tools. So, dito naman, in a way na pinapanood mo yung mga workers mo kung paano nila tapusin yung trabaho nila is we can create tools that make job faster and easier. So, kumbaga, aalamin lang natin yung mga magagandang tools or mga kumbaga yung mga magagamit lang talaga na tools, yung mga goods na tools ba, kumbaga para magamit nila and hindi sila agad ganun mapapagod and para kumbaga mapapagaan yung trabaho nila. So next is yung number 3, selecting effective equipment. So dito is kailangan talaga nating maging mapili or maging wais sa pag-select ng mga equipment na gagamitin. So dapat ang mga equipment lang na gagamitin natin is yung kung ano lang talaga yung fit sa trabaho na gagawin. Like for example, hindi ka bibili ng mga equipment, hindi ka naman siguro bibili ng mga equipment na hindi siya fit doon sa job kasi parang iiwasan mo na rin na makapag-waste ka ng pera doon sa maling equipment na mabibili nyo. So, fourth is developing proper methods before production start. So, dito syempre is dapat bago mo simulan or bago ka mag-start doon sa real work is parang dapat makapag-set ka na ng goal or makapag-plan ka na kung paano mo gagawin yung isang trabaho para maka-avoid ka na sa mga errors and confusions. So, yun. Next, number 5 is improving existing methods. So, dito naman is kapag alam na ng worker yung kung ano yung gagawin niya or paano siya magtatrabaho is parang we can study and find ways more ways para maging mas better. Number 6, establishing time standard. So, dito is we can set a fair amount of time for each task. Kumbaga, malaman ng mga workers or karamihan kung paano
kung gaano katagal lang yung time na dapat matapos nila yung trabaho nila ng maayos. Number 7 is developing standard data. So dito is pwede tayong mag-collect ng data or information about kung paano yung paano ginagawa or paano yung trabaho. Like kung paano siya natatapos, paano siya ginagawa para magamit naman natin siya sa future planning. And also para mapadali yung mga plan na similar doon sa task na yun. So number 8 is training supervisors to be motion conscious. So dito is yung mga supervisor is pwede silang makagain ng knowledge kung ano ba yung mga na-notice nila doon sa mga workers. Kumbaga, maging observant sila kung ano yung mga bad and good movements ng mga workers. So, pwede silang tumulong doon sa mga workers or pwede silang mag-advise kung ano bang dapat nilang gawin para ma-improve yung performance nila. So, number 9 is reducing worker complaints. So, dito naman, every workers is dapat pantay-pantay sila ba? Kumbaga, fair treatment and fair time. Para hindi magkaroon ng issue ba? Kumbaga, kung maaaring i-reduce yung mga complaint or yung mga argument na dapat iwasan is para maiwasan. Objectives of motion time survey. First is yung to set time standards for planning. So dito sa set time standard for planning is tinutulungan yung mga managers na malaman kung gaano lamang tagal yung trabaho, na kung gaano nga ba dapat katagal lang gawin yung trabaho. And it also useful para mag-plan kung gaano dapat karami yung mga tao na kakailanganin doon sa trabaho or ilang oras yung kakailanganin nila. So number 2 is to help with production scheduling. So mas makakabuti if makapag-create ng work schedules para mas maging fair and mas efficient and para matapos yung trabaho on time. And number 3, to control the work process. So dito naman is tinutulungan dito yung mga managers na i-check yung mga tauhan nila kung paano ba nagtatrabaho yung mga workers niya or mga nagtatrabaho. So, yun na nga, para if ever man na may mga mali is ma-fix siya agad and hindi na mas lalala yung kung ano man yung problema. So, number 4 is to measure worker productivity. So, dito naman is dito pinapakita kung how much work a person can do in a set of time. Kumbaga dito masusukat or dito malalaman kung paano or kung ano nga ba ang kayang gawin ng isang worker sa period of time na yon. So, parang dito din ma-find out kung sino yung mga worker na kailangan ng training or kailangan silang, kung may kailangan man sila na tulong, ganon. So, number 5, to use a basis for worker incentives. So, dito naman is, if ever man na yung mga workers is maka-receive sila ng mga bonuses or rewards para doon sa pagtatrabaho nila ng maayos and natatapos nila yung trabaho nila on time, siguro, deserve nila na maka-receive sila ng bonus and incentives, ganon. Kasi, para maganahan sila na gawin pa nila yung mas better next time. Next is procedures for conducting the MTS study. Procedures is meron tayong 10 step doon sa process. So, dito is, yun na nga, nasabi ko kanina, yung MTS or yung time motion survey is tinutulungan yung mga company para maunawaan or ma-understand kung paano nga ba ginagawa or paano nga ba nagagawa or natatapos yung isang trabaho. And also, kung gaano nga ba ito dapat katagal. And para magawa yun correctly is merong step-by-step procedures na kailangan sundin. So, supervisor is tinutulungan niya na masimulan yung process. First is ang gagawin ng supervisor is tutulungan yung MTS analysis na pag-aralan yung study. Like for example, first is ang gagawin niya is i-orient yung MTS analysis with plan operation. So, ang gagawin niya dito is i-explain niya kung paano nagtatrabaho dapat doon sa factory and kung paano nga ba dapat natatapos or paano ginagawa yung isang trabaho. So, next is ang gagawin ng supervisor is mag-a-assign siya ng study doon sa MTS manual. And ang gagawin niya dito is bibigyan yung MTS analysis ng isang manual which is yung MTS manual and ito yung gagamitin niya para doon sa gagawin niya. Kumbaga guide niya ito doon sa gagawin niyang survey. So, ano naman yung papel ng MTS dito? MTS analysis. Analyst. So, ang gagawin ng MTS analyst is siya yung maingat niyang pag-aaralan yung manual and yun yung gagawin niyang guide and also mag-observe siya, isusulat niya kung ano yung na-observe niya and also tutulong siya doon sa pag-improve doon sa job process. So, number 4 is confers with the supervisor on his area of responsibility. So, ang gagawin ng MTS analyst after niya mapag-aralan or mabasa yung MTS manual is kakausapin niya yung supervisor. So, kapag nakausap niya na yung mga supervisor sa bawat area is tatanungin niya kung ano nga ba yung trabaho and kung ano nga ba yung trabaho doon sa area na yon. So, parang masisurvey din siya. And then, number 5 is, ang gagawin niya is, mag-consult siya
ng data para sa specification of design. So dito naman is ang gagawin niya is yung analyst is titingin doon sa design data or doon sa product detail or instruction para maunawaan niya kung paano nga ba ginagawa yung isang trabaho. And then number 6 is undergoes actual observation of plant operations. So dito is ang gagawin niya is mag-o-observe siya doon sa trabaho. Or yung analyst na yun is mag-o-observe siya kung paano nga ba yung real work na ginagawa doon sa factory and kung paano ito ginagawa. Yun na nga. So number 7 is isusulat nung MTS analyst yung job step. Number 8 is ang gagawin niya, i-double check niya kung ano ba dapat yung improvement na kailangan gawin para mas maging malinaw and mas smooth yung trabaho. Number 9 is ang gagawin dapat dito ni MTS analyst is i-confirm niya yung mga nag-gather niya na data or survey na doon sa mga expert. Kumbaga kakausapin niya ba para ma-make sure niya na tama yung mga steps na nakita niya and na-observe niya. Number 10, dito naman is mag-a-adjust sa time para sa ibang models. Like for example, if there are different version of the product, so yung analyst na yun is gagamit siya ng ratio or proportion na para makapag-adjust yung time standard para doon sa dalawa na yun. Application of motion time survey. Or yung motion time survey is hindi lang siya about kung paano, hindi lang siya tumitingin kung paano nga ba ginagawa or tinatrabaho yung trabaho. So, it also tinutulungan niya na maging mapabuti or mapabuti yung trabaho. So, by watching the job is tinutulungan ng analyst ay dito is nakikita ng MTS analyst yung kung ano ba dapat yung mga i-improve. Like for example, yung tools, yung product design, kung ano ba yung dapat na mga steps doon sa trabaho na yon and yung workplace layout. So dito i-explain kung paano nagagamit yung MTS, kung paano siya ginagamit na para ma-improve yung methods layout and kung paano siya nakakatulong doon sa standard time para magawa yung trabaho. So, an appropriate and efficient approach includes a 6-step basic procedure. So, hindi lang trabaho or hindi lahat ng trabaho is kailangan ng motion time survey. So, the analyst is pipili siya ng trabaho na kung ano man yung may kailangan lang ng improvement, kung ano lang yung mas may nangangailangan ng improvement. So, ito yung mga trabaho na kinakailangan ng kumbaga kailangan ng help and kailangan siya ma-improve. So, first is rate cost. So, dito, ito yung mga trabaho na nagko-consume siya ng malaking pera. So, through labor, equipment, use, or materials. So, dito is, kailangan siyang i-improve na para makatipid. Dito is, yung mga company is kailangan nilang mag-optimize para hindi sila magkaroon ng major financial impact. And then second, greatest workload. So, dito naman is, kailangan, if a job takes up a large portion of the day for many workers, so, kumbaga para maging mas efficient siya is dapat meron lang significant time and also dapat ina-allow yung mga workers na mag-add sila ng activities or i-reduce lang yung kanilang overtime. So, next is constancy of work. So, dito naman, yung trabaho na yun is ginagawa siya regularly or daily or frequent is meron siyang bigger impact doon sa overall system ng isang worker. So, dito is kailangan i-improve yung daily task nila na ino-offer doon sa mga workers. Letter D is number of people doing the jobs. The more people doing a task, the greater the overall impact of improvement. So, dito is kailangan ma-enhance yung efficiency para doon sa isang person na tumutulong konti. So, yun. Kasi, helping 100 people do their work better has a master E is skill required. So, kumbaga, kung ang trabaho mo is nagre-require siya high skill, maybe ito, mahirap ito siya, maybe mahirap siyang, mahirapan na makapag-train ng bagong worker or makapag-workplace ng doon sa, kumbaga, alam niya na or may experience na siya. F is miss schedules. If yung particular job is nagko-cause siya ng production delays, or nami-miss yung mga deadlines, or nagre-require siya ng frequent overtime, like pinapag-overtime talaga kayo, is dapat siya ma-analyze or ma-improve yung trabaho kasi para maging smooth lang yung workflow. So J, poor quality. So dito, baka kakailanganin na i-rework or i-scrap. So dito is kailangan i-improve yung process na to para ma-increase or mapataas yung quality ng product and ma-reduce yung waste or yung mga customers complaint. Dito, number 8, letter H, too much waste. Kumbaga, yung mga trabaho na nagko-cause siya ng pagka-waste ng mga materials, like for example, yung mga errors, yung mga unnecessary steps, or yung mga inefficient machine, yung mga mali na paggamit ng machine is nagko-cause siya ng business impact. So, yun. So, dapat ma-improve yung mga trabaho na to para sa sustainability and profitability ng isang company. So, letter I, unsafe condition. Yung mga trabaho na madalas nagka-cause ng mga injuries or para maiwasan ito is kailangan maprotektahan yung mga workers and ma-reduce yung cost as much as possible yung mga cost na na-associate doon sa disgrasya or incidents na yun or injuries if ever man. So letter J is very tiring. Kapag pagod ka na masyado is parang nakakabawa siya ng productivity and nakaka-increase siya ng health risk. And letter K is unpleasant jobs. Yung mga trabaho na uncomfortable due to the environmental factors like noise, dust, heat, or poor lighting affects morale and performance. Dapat yung improvement dito is kailangan bearable siya and bearable. Layout improvement. So, dapat dito is the analyst checks how far the worker has to move. Second, if the step of the job flows smoothly and if the worker area is safe and comfortable. So, dito is
if yung layout na to is maayos, is yung mga workers is kumbaga yung trabaho nila is marami silang magagawa in shorter time or in less time. So fixing the layouts also help reduce yung mga waste, and also it can help to improve the safety and save some space. And even yung mga small changes is like yung mga moving tools closer, and it can save time and make job easier and faster. Letter C, arriving at the standard time. So first is, yung analyst is dapat ma-measure niya yung normal time, like kung paano dapat ginagawa yung trabaho without interruption or without stopping. Then, yung analyst is dapat mag-add siya ng time para yung mga workers is magkaroon silang break, and para doon sa mga personal needs nila, and kumbaga, para magkaroon sila ng mga personal needs, like for example, lunch time, break time, and delays. Next is evaluation of the program. So dito, the MTS program aims to improve efficiency by reducing unnecessary movement and fatigue. And also, the company benefits from better productivity, planning, and scheduling.